Sa kaugnay na balita, questionable ayon sa prosekusyon ang acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit na tinanggap ng nagngangalang si Mary Grace Piatos. Lalo na't kinumpirma mismo ng testigo ng COA na hindi ito suportado ng mga dokumento at wala ring patunay na ginamit ng maayos ang confidential funds. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, natukoy ba kung totoong may Mary Grace Piatos? Zarina, muli naging sentro nga ng pagdinig sa Senate Impeachment Court ang pangalang Mary Grace Piatos. Isa siya sa mga pangalang nasa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President bilang suporta sa paggamit ng confidential funds. Sa pagpapatuloy ng presentation ng evidences para sa Article 1 ng Articles of Impeachment, tumayo sa witness stand si dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil. Siya ang isa sa mga auditor na sumuri sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds. Isa sa documents na presenta ng prosecution ay ang acknowledgement receipt sa pangalang Mary Grace Piatos na may halagang 70,000 pesos para sa umano'y payment of reward for medicines. Ayon kay Wamil, hindi sapat ang ganitong acknowledgement receipt para makasunod sa 2015 Joint Circular sa paggamit ng confidential funds. Itong Mary Grace Piatos Acknowledgement Receipt ay sinasabi mo na violation ito ng Joint Circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Ipresenta rin ng prosecution ang iba pang acknowledgement receipts sa mga pangalang tulad din na Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Patiting at iba pa na ayon kay Wamil ay hindi rin umaayon sa nasabing joint circular. Ipiniliwanag din ni Wamil na hindi nagsumite ang OVP ng mga dokumento na magpapatunay kung naging matagumpay ba ang mga confidential activities, kabilang ang halos 10 million pesos ng travel expenses, mga bayad sa reward system at pagbili ng mga gamit tulad ng mesa at upuan. Aniya, acknowledgement receipts lamang ang isinumite sa halip ng mga official receipts o sales invoices at wala ring paliwanag kung paano ginamit ang mga ito sa mga confidential operations. Meron silang purchases na ginawa, pero yun nga po, supported lang po ng acknowledgement receipts instead of sales invoices or official receipts. Tinukoy rin ni Wamil ang discrepancy sa mga document na isinumite ng OVP kung saan umabot sa higit 125 million pesos ang nasa mga acknowledgement receipts na mas mataas ng 150,000 pesos kaysa sa 125 million pesos na nakasaad sa accomplishment report. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Dahil dito, naglabas ang COA ng Notice of Suspension. Ayon kay Wamil, isa itong written notification kung saan nagsasaad ng mga disbursement ay maaaring illegal, irregular o hindi angkop hanggat hindi nakapagsusumite ng mga sapat na paliwanag o dokumento ang ahensya. Zarina, kanina nga sa gitna ng pagdinig ay muling tinutulan ng defense team ang ilang mga sagot ni ICFAO State Auditor Roderick Wamil. At kabilang na nga rito yung pagpapaliwanag ni Wamil kung alin ang maituturing na confidential information. Pero ibinasura ito ni Presiding Officer Francis Chis Escudero at sinabing may sapat umano na kakayahan ng testigo na magpaliwanag batay sa mga dokumentong kanyang isinuri bilang dating COA Auditor. Zarina? Maraming salamat, Patrick Gupo.